Mga ka-immortal, kung ikaw ay mahilig sa mga ganitong video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Tatalakayin ko ngayon tungkol sa mga pit healer, sa mga albularyo, sa mga manggagamot, sa mga magkulam, kung ano yung kanilang gabay. May mga pit healer, mga albularyo na mga sikat na vlogger. Kapag sila ay naggagamot, pinapakita nila na, kinakausap nila na ang sumasapi sa pasyente, ang nagpapahirap sa pasyente ay kapre, minsan naman duwende, minsan naman mga engkanto, minsan naman mga demonyo, mga fallen angel. Gusto ko rin po linawin na yung pong fallen angel, sila yung nag-alsa ng mga anghel laban sa Diyos. Kaya sila ay fallen angel, nalaglag sila sa lupa, at sila na rin yung mga engkanto, sila rin yung mga kapre, sila rin yung mga duwende, mga tikbalang. Ngayon maraming mga antingero, mga mutya hunter na naghahanap ng mga mutya na mga may gabay. Ngayon, ang mga gabay nito, sinasabi nila na may gabay daw na engkanto, may gabay daw na duwende, may gabay daw ng mga kapre, ng mga tikbalang, may gabay na mga espiritu. Ibig sabihin, ang gabay ng mga mutya, fallen angel. Ang fallen angel, sila yung mga anghel na nag-alsa laban sa Diyos, sila rin yung mga demonyo, sila rin yung mga masasama, sila yung namimerwesyo, sila rin yung mga pinapatay ng mga vlogger na pit healer sa video na sumasapi sa mga pasyente. Mayroon naman mga pit healer na sumasapi daw sa kanila ang Diyos Ama. Mayroon naman pit healer na sinasabing sumasapi sa kanila yung Nazareno. Mayroon naman pit healer na sumasapi sa kanila yung Santo Niño. Ang Santo Niño po, tapos Nazareno, tapos ang Diyos Ama, hindi po yan pwedeng sumapi sa tao, sa isang albularyo, sa isang pit healer. Pag sinabing sumasapi sa kanyang Santo Niño, ibig sabihin, ang sumasapi sa kanya fallen angel, ito ay isang duwende. Kapag naman ang sumasapi sa kanya Nazareno, ito ay fallen angel, nagpanggap na Nazareno, ito ay isang kapre. Sila yung mga pinapatay ng mga sikat na vlogger na pit healer. Yun naman ang iba, engkanto. Tapos ang Diyos Ama ay hindi pwedeng sumapi sa tao, dahil si Moises nga, nung makausap niya ang Diyos, sinabi kay Moises na ipikit mo ang iyong mga mata, dahil kapag nakita mo ako, magiging abo ka, mamamatay ka. Tapos sa kapanahonan naman ni Jesus sa Bible, sinabi niya na makikita mo lang ang Diyos kapag ikaw ay patay na. Kaya malinaw na ang Diyos ay hindi pwedeng sumapi sa tao, dahil kahit makita mo siya kung ikaw ay patay na, at kung makita mo siya na buhay ka pa, ikaw ay masusunog, magiging abo, dahil yun ay nasusulat. Marami naman mga pit healer, mga nag-aaral ng mga lihim na karunungan na mga pangalan daw, real name daw ng Diyos. Kapag gusto mo talagang matiyak kung ito ay real name ng Diyos, gamitan mo siya ng Google Translation. Pwede mo siyang i-search para kasi mamaya yung translation niya hindi maganda, masama. Mga ka-immortal, ang ginawa ko tong video na to hindi para manira o para sirain ang iyong pananampalataya. Binasi ko to sa mga tunay na nangyayari, na yung mga gabay ng mga mutya ay mga fallen angel, mga demonyo, dahil sila rin mismo ang nagsasabi. At sa mga albularyo naman, sila rin mismo ang nagsasabi na pinapatay nila yung mga kapre, duwende na sumasapi sa pasyente. At yung mga mutya hunter naman ang nagsasabi na ang gabay ng mutya ay engkanto, duwende, kapre. Ibig sabihin fallen angel.
Kaya sa sa nagtatanong sa akin tungkol sa nag-comment sa akin sa baba, nagtanong kung sa Diyos ba ang mga mutya. Ang mga mutya ay may gabay ng mga fallen angel. Ang mga fallen angel, sila yung mga dating anghel na nag-alsa laban sa Diyos. Salamat, God bless you all. Ingat tayo lahat. Mabuhay po tayo.